10-year financial roadmap for OFW. Tuloy po tayo, Delivers. Alright, opportunities for OFWs. Marami sa ating OFW, hindi masyadong na-explore ang mga opportunities. So, isa-isahin ko po sa inyo ang 6 na opportunities na meron tayo. Okay? So, first off is opportunities to learn high-demand skills. Yung skill na meron ka ngayon, pwede natin dagdagan. High demands. Paano natin malalaman yung mga high demands skill? Ganito, di ba? After natin mag-work, nag-scroll naman tayo sa Facebook. Nakikita natin ang galawan sa Facebook, sa TikTok. So, tinan mo ano ang kailangan ngayon. For example, pwede tayo matuto ng iba't ibang skill. Aralin lang natin. Pwede mo po yung i-connect sa current skill mo. For example, nasa office ka ngayon, nakikita mo na nagagawa na ng mga presentation yung mga kasama mo, matutunan mong magawa ng PowerPoint presentation, or matutunan mong mag-edit ng video, matutunan mong gamitin ang Canva. So, marami tayong pwedeng gawin na high-demand skill. Pakinabangan lang natin yung nakikita natin sa Facebook at TikTok. Okay? So, high demand, ibig sabihin yan, pag natutunan natin yan, pwedeng tumaas po ang ating income. And second, may opportunity tayong mag-transfer to other country. Marami po akong na-quotes na from Hong Kong, nasa US na sila ngayon, nasa Canada, nasa ibang bansa. That is for better income opportunity. Kaya nga, dapat natututo tayo lagi. Nagmamasid tayo, wala tayong palalampasin na opportunity. Okay? So, hindi naman porke nag-abroad tayo, diyan na tayo habang buhay. Ayusin lang natin yung mga legal documents na kailangan, legal papers na kailangan. And number 3 po, you can create other source of income. Eto, meron po akong mga na-interview na mga OFW, alam nyo ba na naging vlogger yung iba. So, pag nag-vlog sila, nabibigyan sila ng other source of income. Pwede din tayo mag-affiliate marketing. May mga nakikita ko na nagbebenta sila, wala silang produkto, ang tawag po doon, affiliate marketing. Ibig sabihin po, pinopromote mo lang yung produkto ng ibang tao, tapos may bibili sa'yo, you'll get commission. Number 4, Delivers, meron tayong chance to save the 20% of our income. Dito kasi sa Pilipinas, pag nandito po tayo sa Pilipinas, napansin nyo ba, hindi tayo nakakaipon? Or nakakaipon tayo, mga 5% lang ng income natin. Bakit? Kasi nakikita natin dito yung mga problems. Every day, nai-involve tayo sa problema financial ng family natin. Kaya madaling magbigay. Pero pag nasa abroad ka, at least malayo ka sa daily problems. So, ibig sabihin po, kaya mo mag-control ng paghawak ng pera mo. So, you can save as high as 20% of your income compare lang nandito ka sa Pilipinas. Okay? And number 5, pagsamahin na natin. Pero bago yan, magkape tayo. Kape po tayo, Delivers. Network to successful OFW. Hindi po lahat kinakaibigan natin. So, umanap tayo ng mga matatagumpay na OFW. For example, kadarating mo dyan sa Saudi, kadarating mo dyan sa Hong Kong, sa Singapore, sa US, maipagkaibigan tayo sa matagal na nagtagumpay. Hindi porke matagal na dyan na tayo maipagkaibigan. Humanap tayo ng matagal na dyan at naging matagumpay para mabigyan tayo ng mga tips at matulungan din tayo sa iba't iba pang opportunity. And of course, meron tayong chance, Delivers, na magkaroon ng personal growth. Napakalaga po ng nag-growth tayo. Una, magkaroon tayo ng emotional growth. Ibig sabihin po niyan, nagmamature tayo habang nasa ibang bansa tayo. Mas napipigil natin ang emotion natin. Okay? And of course, natututo tayo ng ibang mga bagay. Ibig sabihin po niyan, yung mindset natin, mas nag-i-improve po siya. And natututo tayo ng iba't ibang skill. Ibig sabihin niyan, pag may personal growth, naglalaan tayo ng time. Hindi tayo mag-grow kung hindi natin paglalaanan ng time ang personal growth. And second, sometimes it involves finances or money. Minsan, kailangan natin magbayad para tayo mag-grow. So, Delivers, ayan po ang different opportunities natin sa abroad. Let's go. Let's go. Kape po tayo.